Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Cindy Cinco. Sabi niya, "Finally, I met my ninang, BP Sara Duterte. I love you so much, ninang BP Sara." Oh, ayan o. Naka Duterte feast sila. Ano silang dalawa? Powerhouse. Ilan bang okay, ang followers ni Cindy Cinco sa Facebook lang is 6.4 million followers. Hindi pa kasama dyan yung sa kanyang TikTok, sa kanyang X, sa kanyang YouTube. Kasi all over social media, nandyan si Cindy Cinco. Una kong nabasa o narinig itong Cindy Cinco sa modeling. Sikat din na model sa US. Naka-base na sa Amerika itong si Cindy Cinco. Kailang originally, taga-Iligan siya. Kaya Bisayang dako. And then, lumaki siya sa hirap. Kailang nagpursige from Iligan, nakipagsapalaran, napunta sa Cebu, then from Cebu doon na nagsimula siya ng racket, online business, and then nakapag-asawa siya ng American engineer, Peter, nakalimutan ko na, basta Peter ang pangalan niya. Kaya ang base niya ngayon is US. Ang estimated earnings nung ni-research ko, aabot ng 1 million US dollars ang kanyang earnings. Per year yan na. Ang laki ng kita niya sa Facebook, sa endorsement, sa mga negosyo niya. Ganyan po kasikat itong Cindy Cinco at talagang diehard Duterte supporter rin ito. At may nabasa kong post niya na gagamitin ko ang aking influence, ang aking plataforma para ikampanya si BP Sara na maging presidente sa 2028. Yun pala, ngayon ko lang nalaman na ninang pala niya. Ito ang strength ni BP Sara. Siguro, endorsement ng mga politiko, mga governors, wag na tayong aasa, mga endorse sa kanya ng mga governors, congressmen, mayors. Wag na tayong aasa niyan. Ang malakas na endorsement, social media. Ang labanan ngayon, social media. Ang lakas ni BP Sara, according to Professor Malotikia, is maliban sa social media, no, malakas si BP Sara sa OFWs. Bakit? Kasi halos lahat, hindi naman lahat siguro, karamihan, mga OFWs, mahal na mahal nila si PRRD. Kasi ang mga OFWs na nababasa kong comments, naramdaman nila yung naging proud sila bilang Pinoy panahon ni Tatay Digong. Yung mga previous administration, parang minamaliit itong mga OFWs sa mga bansa kung saan sila nagtatrabaho. Kailang nung nandyan na si Tatay Digong, napabilib ang mga amo nila. Kaya mayroon pa akong nabasa na, "Can we borrow your president?" Gusto daw nila maging presidente si Tatay Digong. Kaya, ayun, naging taas noo ang mga OFWs. Very proud sila panahon ni Tatay Digong. Tapos nung pandemic, kailangang i-repatriate ang mga OFWs worldwide. Nagawa yon ni Tatay Digong. Hindi niya pinabayaan ang mga OFWs. Nagsimula May of 2020 hanggang July of 2021, recorded in history, pinakamaraming OFWs na na-repatriate, more than 600,000 ginastusan ng gobyerno.
sinasabi ng mga OFW sa mga comments na first time nilang nakaranas ng VIP treatment. Pagdating daw sa Manila, diba, naka-Sheraton Hotel, kung saang mga hotel, libre lahat ng pagkain, wala silang stress, basta lang nagpa-quarantine ng 10 days ba yun o 14 days, libre lahat. Pagkatapos ng quarantine, hinatid pa sila sa kanilang mga probinsya, safe na safe silang nakarating sa pamilya nila. Wala silang gastos ni kusing. Yan po ang ginawa ni Tatay Digong sa mga OFWs. Kaya yung pagmamahal, loyalty ng OFWs nandyan. Kaya yan ang strength ni VP Sara. Social media. Nandyan itong si Cindy Cinco, Lily, Eloy Bogris, Banat Bay, Sas Rogando Sasot, and many other Bisaya content creators. Sabi nga ni Sas Sasot, naiinggit siya sa mga Bisaya content creators. Ang kilala ko lang, itong tatlo lang eh. Yan si Halili, Cindy Cinco, Eloy Bogris. Sino pa yung iba? Marami pa daw. Millions of followers sa mga Bisaya. Kaya ang balwarte talaga ni VP Sara, according to Pulse Asia, is si Visayas in Mindanao. Baliwala daw ang endorsement ni Pangulong Marcos Jr. Hindi kayang talunin nila si VP Sara kahit sinong i-endorse na kandidato ni BBBM. Kaya yan na, balwarte na. Makakuha pa ng konting boto si makishare siya ng boto sa NCR. Makakuha rin siya ng konti sa Luzon. Kasi kahit mga Ilocano, sabihin mo, Marcos loyalist. Kami, Ilocano kami. Kaya lang, ang dami na namin, dumadami ng mga Ilocano na dismayado dito sa Marcos Jr. Kaya, dumarami na ang mga Ilocano na maka-Sara Duterte. Kaya, salamat, Cindy Cinco, sa iyong suporta sa ating minamahal na VP Sara. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ni iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. O so imong bana magmuso lang gyapon. Oh.
So pila may adlawan karon? Tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh, So salamat kaayo.